At nagkatawa-tawa ang berbo. Ang sabi kasi dito, nang pasimula siya ang berbo. Yung berbo na yon, Diyos. Pumapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So kung babalikan natin yung Kawikaan, sa paglalang, dito sa Genesis, bago simulan ng tao, bago simulan likhain ng mundo, ang sabi po dito, nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, kung ipagpapatuloy natin yung pagbabasa, nang kaniyang patibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salungatin ang tubig ng kaniyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako. Ang sabi dito, I was by Him. May kasama. So, hindi nga po sila nagkasalungat. Dahil ang sabi ng 1:26 ng Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, tugma sila. Pero dito sa talata po nito na sa Kawikaan, Proverbs 8 verse 22 hanggang 30, wala pa nakalagay dito na Jesus Christ eh. Ngunit pinatunayan ko yan dito sa John 17. Kasi ang sabi dito, kailangan yung context ng banal na kasulatan, yun yung ating susundin. John 17 verse 5. May binigit po rito. John 17 verse 5. Ang sabi po ay ganito. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. So, bago lalangin ang mundo, dito sa Proverbs, si Jesus ay kasama na ng Ama sa paglalang. Dito sa Genesis 1:26. So, pumapatunay at lumalabas na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Unang apostol ang nagsabi, si John. Pangalawa, si Apostol Pablo. Paul. Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi ako na-convert ng laman. Sino na-convert sa kanya? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nung siya ay papasok sa Damascus, uusigi na doon yung mga Kristiyano. Dahil papatayin niyo po eh. Pero anong sabi niya? Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ng ating Diyos na makapangyarihan. Acts 9:4-5. Acts chapter 9 verse 4. At nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Nasa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So, kung bibigyan natin ng ilustrasyon, ito yung Damasco, papasok pa lang sa gate ang ating Panginoon Jesucristo, kasama yung kanyang mga, kasama ng ni Apostol Pablo, yung kanyang mga alagad. Hindi may lumiwanag dito. Itong mga tao na to, hindi nila narinig yung boses na nagsasalita po dito. Ang sabi po dito sa 4, at siya nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Nasa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So, nagtaka na si Saulo. At sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. So, nakalagay sa ibang salin ito, merong dinala siya sa ikatlong langit, si Apostol Pablo.
Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Meron po akong dinilagay. Kasi ano po ito nakalagay dito mahirap sa'yo sumikat sa pulis. Kung ihalintulad natin sa panahon natin ngayon, mahirap, pader yung binabangga mo, Saulo. Pader yung binabangga mo. Kumbaga, pag binangga mo yon, ang pader, ikaw na masasaktan. Yun ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Na, nung pumasok siya dito, sa Damasco, wala na siyang paningin. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. So, na-convert, si Apostol Pablo, ni Jesus. Hindi siya na-convert ng laman. Bakit? Pag pangaralan niya, papatayin ka niya. Dahil nung panahon na yun, pag pinangaralan pag nagkakatipon, halimbawa dito sa panahon natin ngayon, pag nangangaral tayo, o pinag-aaralan natin ang about sa Bible, about sa Panginoong Jesucristo, papasukin niya tayo dito, may authorized siya na pumatay ng Kristiyano. Yan yung trabaho ng Apostol Pablo dati. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na-convert siya ng ating Panginoong Jesucristo. At siya mismo napatunay na Diyos si Jesus. Bakit? Bakit napatunayan? Sino ka baga? Panginoon. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. So, yung Panginoon na sinasabi doon is God pa rin. Nagpapatunay itong dalawang tao na to na Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya, mali po yung sinasabi ng iba na tao lang ang ating Panginoon Jesucristo. Wala po silang tagapagligtas at tagapamagitan. Tagapamagitan po kasi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung unang punto ng aking paksa. Ano po? Ito may iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, binubuo ito ng mga alagad. Itong mga alagad na to, may mga trabaho po ito. Ano sabi doon sa Matthew 28? Matthew 28, verse 18 to 19. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, binigyan na sa akin. So, itong iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, nakapaloob dito yung mga alagad na nasa Matthew 28, to 20. Ang sabi sa mga alagad na to, kailangan mong mag-preach o share the Word of God. Yan. Isa sa mga trabaho ng alagad is mag-share ng Word of God. Yan po yun eh. Dahil itong iglesia na ito, na tinayo ng ating Panginoon Jesucristo, nakapaloob dito yung mga alagad. So yung mga alagad na to, kailangan may gagawin to. Hindi pwedeng wala. Ang sabi po dyan, kasama ka sa maglahad o mag-share ng Word of God sa lahat ng pinapag. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. So kung babalikan natin yung sinasabi nilang tao ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ng kapamahalaan sa langit, sa lupa, ibinigay na sa Kanya. Sino nagbigay? Yung Ama. 17, verse 5.